Pagdating namin sa titirhan namin nila Tintay, halos mapang-anga ako. Hindi man siya mansion pero masasabi kong tahanan yun. Hindi ko maiwasang mapangiti at tiningnan ang buong paligid. Ito na ba ang simula ng bagong buhay para sa amin ng mga anak ko? Dito ko na ba uumpisahan lahat ng pangarap ko para sa amin ng mga anak ko? Yung pangarap na naudlot dahil sa mga trahedyang dumating sa buhay ko, yung pangarap ko. Yung pangarap kong matagal ko nang gustong gawin. Nakakaiyak ba yung bahay, sis? Nabigla ako sa pagsulpot ni Tintay sa gilid ko, kaya agad-agad kong pinunasan ang mga luhang hindi ko namalayan na tumutulo na pala. Masyado ka bang na-amaze? Ganda no? Nakaka-relax pa yung paligid, nakangiting saad ni Tintay sakin. Sobra, hindi ko akalain na mabubuo ko ulit yung pangarap ko para sa aking mga anak. Yung pangarap na matagal ko nang gustong gawin. Nakangiti-ngumit na luluhang saad ko sa kanya. Ngumisi naman siya sakin at umakbay at saka kami sabay na humarap sa bahay na tirhan namin. Ganyan na ganyan din ang nasa isip ko sa tagal natin sa kulungan. Ops, sorry. Parehas kaming natawa ni Tintay. Parehas kami ni Tintay na may pangarap na naudlot dahil sa nangyari sa mga buhay namin. Pero ngayon isa lang masasabi ko, pwede na naming tuparin ang mga pangarap na yun kasama ang mga anak ko. Halika tingnan natin, excited na hinila ako ni Tintay papasok sa loob. Welcome home sis, napangiti naman ako kay Tintay at tiningnan ang buong paligid. Maganda at malinis ang buong lugar, sapat lang sa amin ang bahay na ito. Mama, napalingon naman ako kay Zian na yamakap agad sa bewang ko, at nahiga sa lap ko habang nakaupo ako sa sofa. Masaya ka na, nabigla ako sa sambit ni attorney sakin, ngumiti naman ako sa kanya. Sobra, walang mapalagay ang saya ko, nakangiting sambit ko sa kanya habang hinahaplos ko ang buhok ni Zian. Then I'm happy for you, nakangiting sambit ni attorney sakin kaya mas lalo akong napangiti. Thank you, dahil hindi mo pinabayaan ang kaso ko, ang kaso namin ng kakambal ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa kanya kasi hindi niya binitawan ang kasong kinaharap ko at ang kasong pinabuksan ko muli, ang kaso ni Arminda. According to Kuya, isa si Attorney Atienza na gumawa ng paraan para mapatunayan na wala akong sala. Isa siya sa pinakamagaling na attorney na nakilala ko. Ginagawa ko lahat ng ito dahil naniniwala ako na iisa lang nasa likod ng mga ito, nakangiting sambit ni attorney. Tumango ako sa kanya kasi hindi siya nagkakamali, iisang tao lang gumawa nito. May lead na ba sa kaso ni Arminda? Ilang taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang kakambal ko, sambit ko sa kanya. Wala pa rin, malinis ang mga gumawa nito, at tumakas muli ang mga suspect at hindi na mahagilap ito. Mukhang mahihirapan nga kami, ngayon ko lang na-realize na ilang taon na pala nung pinatay ang kakambal ko at hanggang ngayon hindi pa rin siya nabibigyan ng hustisya. Mama, bigla akong tumingin kay Zion baka kasi nagising siya pero hindi naman kaya. Nanlaki ang mga mata ko at nilingon ang batang nasa harapan ko. Tinawag mo ba akong mama, anak? Baka kasi mali lang ang dinig ko, baka kasi hindi talaga mama, ang sinabi niya. Umiwas siya ng tingin at sumimangot, nothing, at mabilis siyang umakyat sa taas. Mali nga siguro ako ng dinig na baka hindi talaga niya ako tinawag na mama. Hanggang ngayon galit pa rin sakin si Zion, ramdam kong pinakikisamahan lang niya ako dahil sa kapatid niya. Ramdam kong hindi niya talaga ako tinuturing na ina. Kasi para sa mga mata niya, isa akong kriminal, Erlinda, napakurap naman ako at tumingin kay Zion na nag-aalala sakin. Galit pa rin sa'yo si Zion. Tumungo lang ako at hinalikan si Zion sa noo. Bakit kasi hindi mo pa kausapin yung anak mo? Ipaliwanag mo sa kanya lahat, hindi yung ikaw pa nanlilimos ng atensyon sa kanya. Diyos ko po Erlinda. Ikaw ang ina kaya ikaw ang may karapatan sa mga anak mo, huwag mong hahayaan na tuluyan na nilang mabilog ang utak ng anak mo, naiinis na sambit ni Tintay sakin. Napaiwas naman ako ng tingin at maingat kong inihiga si Zion sa sofa na katabi ko lang, at napabuntong hininga bago sumandal sa sofa. Hindi ko siya masisisi Tintay. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila, wala ako nung mga panahong kailangan nila ako. Kasi nga nakulong ka kahit wala ka naman talagang kasalanan, yun ang ipaintindi mo sa kanya. Malaki na ang naging sakripisyo mo para lang sa mga anak mo.
Hindi nila alam kung gaano mo tiniis ang kulungan para lang sa mga anak mo. You deserve to be happy, Erlinda. Ngayong nakalabas ka na, pwedeng-pwede kang makabawi sa mga anak mo. Inis na sambit ni Tintay at nailing bago ako nilayasan. Napatulala na lang ako at hindi ko na maalaya na umiiyak na naman ako habang nagre-reply sa isip ko ang lahat ng sinabi ni Tintay. Dahil tama siya, ngayong nakalaya na ako, panahon naman para makabawi ako sa mga anak ko. Pinunasan ko ang ilang butil ng luha at ngumiti na lang. This time, mga anak ko naman ang uunahin ko. Tintay is right. I deserve to be happy, yung walang Boris, walang Georgia. Walang kaso, wala munang problema. Kami muna ng mga anak ko, mahal na mahal ko sila kaya gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan sila. Sila ang buhay ko, sila ang dahilan kaya hanggang ngayon buhay pa ako. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon matibay pa rin ako. Pagsubok lang ulit ito, alam kong kayang-kaya ko ito. Marami na akong napagdaan ang hirap at lahat yun nalampasan ko. At ngayon handa na akong bumangon para sa mga anak ko, lalaban ako hanggat kaya ko. Psalm 1, bakit nakalaya si Erlinda? Nasaan na ang plano? Napakuyom lang ang mga kamao ko, hindi ko alam. Malakas ang ebidensyang hawak natin laban sa kanya kaya hindi ko alam kung paano siya nakalaya. Ang sabihin mo tunta ka lang, hindi siya pwedeng humadlang sa akin. Sinaman ko siya ng tingin pero inirapan lang niya ak. Ina mo ako kaya respetuhin mo ako. Wala akong inang boba, ngayong nalusutan ito ni Erlinda, at nabalitaan ko rin bunuksan nila ang kaso ni Arminda. Paano nangyari lahat ito? Hindi ko alam, pagpatuloy mo pa rin bilugiin ulo yang anak mo, siya ang nag-iisa nating alas. Umirap lang siya at padabog na lumabas ng opisina ko. Kring, irita kong sinagot ang phone, wag mo akong buwisitin ngayon. Checkmate, nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa phone ko. Ano, naihagis ko yung phone ko kasi pinatayan ako. Kinausap ko na lang ang mga tauhan ko, ituloy ang planong patayin silang lahat. Gawin niyo lahat ng inuutos ko. Ngayon din, sigaw ko sa mga ito at nahampas ko na lang ang lamesa. Hindi ako papayag na maungusan mo ako. Hindi, good morning mama. Napangiti naman ako kay Zian at humarap sa kanya. Good morning din my princess, humalik siya sa pisngi ko at umupo na siya sa upuan at nakapanghalong baba na pinapanood ako sa pagluluto. Ilang araw na rin ang nakalipas magmula nung lumipat kami ng bahay at ilang araw na rin akong bumabawi sa mga anak ko. Kagaya nga ng sinabi ko, wala munang problema, wala munang Boris. Wala munang Georgia, ito ay sa pagitan ko at ng aking mga anak. Kami muna, gusto kong bumawi sa mga araw, buwan o taon na hindi ko sila nakasama. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kung gaano ako lumaban sa buhay para lamang sa kanila at hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanilang dalawa. Alam ko, ramdam ko na marami pang trials ang dadating sa buhay namin kaya kailangan kong paghandaan ang mga yon. Hindi na ko papatalo pa, kung kinakailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Gagawin ko. Lalaban ako kahit anong mangyari, mama. Nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Zian na nakangiti sa akin. Ang maliwanag ng ngiti niya ay naging madilim at puro pait at sakit ang nakikita ko sa kanya. Napaatras ako at nanlalaking nakatingin ako sa dalawang batang nakagapos at parang hirap na hirap sa mga dinanas nilang pagmamalupit. Huhu kuya, ayoko na. No, it can't be. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ni Zian, ililigtas tayo ni mama. Napatakip na lang ako sa bibig at hinayaan na damaloy na naman ang mainit na likido ang lumabas sa aking mga mata. Zion, Zian, mahinang banggit ko sa mga pangalan nila. Agad naman silang lumingon at ngumiti sa akin. Mama, you're here? I'm scared mama. Umiiyak na sambit ni Zian at yamakap sa akin. Thank you, mahinang sambit ni Zion, nginitian ko lang siya at niyakap din. Ang drama, napalingon kami sa mga dumating. Nagpupuyos ako ng galit. Paano nila na-attempt ito? Bakit nila ginagawa ito sa amin? Napakasama nila, mga demonyo. Sino kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Galit na tanong ko sa kanila pero tinawanan lang nila kami. Yung tawa nila sobrang pamilyar sa akin, natulala na lang ako sa harapan ng mga demonyong ito. Halos mag-echo ang tawa nila sa isipan ko, yung tawa nilang ayoko nang balikan.
Yung tawang kinaiinisan ko, bitawan mo ako, mama. Nagising ako sa ulirat nang marinig ko ang sigaw ni Zion. Let my sister go, sigaw naman ni Zion, ha ha ha, tiba-tiba tayo pre, pwede na tong bata. Hindi, tumigil ka, huwag mo akong hawakan, anak, sigaw ko at dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanila. Hindi ko hahayaan na madungisan ang dangal ng anak ko. Dadaan muna sila sa bangkay ko, mama help, umiiyak na sigaw ni Zian habang nagpupumiglas sa may hawak sa kanya. Akin na ang anak ko, sigaw ko sa lalaki at pinipilit kong agawin sa kanya si Zian pero tinulak lang niya ako kaya napaupo ako. Mama, agad-agad akong tumayo at pinaghahampas ko yung lalaking may hawak sa anak ko, bitawan mo ang anak ko, demonyo ka, sigaw ko sa kanya habang hinahampas siya. Masasaktan kayo sakin, hindi ko siya pinakinggan at pinagpatuloy ko lang hampasin yung lalaki. Mukhang mas lalo siyang nagalit kaya hinagis niya si Zian sakin at nagbunat siya ng baril at tinutok ito sa amin. Napakapit naman yung mga anak ko sakin kaya napayuko ako at hinawakan sila ng mahigpit. Huwag na ang mga anak ko, pakawalan nyo na sila, pagmamakaawa ko sa kanila. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanilang masama. Pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko sila sa abot ng aking makakaya at hindi ko hahayaan na mapahamak sila. Bad trip, bantayan nyo yang mabuti, inis na sambit nung lalaki at padabog siyang lumabas sa abandonadong kwarto na ito. Napasiksik naman kaming tatlo sa dulo at nagdadasal na sana isa lamang itong bangungot. Ilang oras pa kaming nakasiksik sa dulo nang bumukas ulit ang pintuan, kaya hamarang agad ako sa harapan ng mga anak ko at todo kapit naman sila sakin. Napatingin ako sa sangga ng lalaki na nakatayo sa harapan ko at halos manlaki ang mga mata ko nang makilala ko siya. Hindi totoo ito, tama nga na nakakalaya pa rin sila hanggang ngayon. Napapikit ako ng mariin nang bumalik sa isipan ko ang iilang alaala sa nangyari sa kakambal ko. Isa siya sa mga taong gumahasa at pumatay sa kakambal ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niya kinalabit ang getilyo na siyang kinamatay ng kakambal ko. Ilayo niyo sakin yung babaeng yan, turo niya sa mga kasama niya sakin at dali-dali naman nila akong hinila palayo sa mga anak ko kaya nataranta ako. Bitawan niyo ako, anong gagawin niyo sa mga anak ko, bitawan niyo ako. Ano ba, natatarantang sambit ko sa kanila. Binagsak naman nila ako sa isang tabi at pinaligiran nila ang mga anak ko. No, hindi ta maaari, halos paggapang ako para makalapit ako sa mga anak ko pero pinagsisisipan nila ako. Halos manghina ako sa tinamong bagbog ko sa kanila. Napahiga ako sa malamig na sahig habang humagulgol ng iyak. I'm useless mother, wala akong magawa, ni hindi ko man lang magawa yung pangako ko na poprotektahan ko sila. Nanlaki yung mga mata ko nang magtawanan sila habang hinihimas si Zian. No, mali itong iniisip ko, tiba-tiba tayo, ang kinis nitong bata pre. Heaven na naman, at sabay-sabay silang naghalakhakan. No, hindi, wag ang anak ko, mama, help me, mama, umiiyak na sigaw ni Zian kaya kahit namimilipit ako sa sakit pinilit kong gumapang palapit sa kanila. Baby girl saglit lang ta maglalaro lang tayo. Hindi, bitawan mo ako. Napakuyom ako ng kamao at tiniis ko ang sakit para lang makalapit sa anak ko, hindi ko hahayaang gawin nila ito. Kagaya ng ginawa nila sa kakambal ko, napahinto ako nang maalala ko si Arminda. Yung mga sigaw at hinagpis niya habang binababoy siya. Yung mga tawa ng mga lalaking gumahasa sa kanya, napatulala ako habang tumutulo ang mga luha. Huwag kang malikot bata, papatayin ko mama mo, no. Huwag kang malikot, papatayin ko kakambal mo, no. Napatikip ako sa dalawa kong tenga. Please tama na, ayoko na. Huwag po, please, parang awa nyo na. Huwag, please, parang awa nyo na patayin nyo na lang ako. Tigil, ayoko na, napapikit ako nang sumakit ang ulo ko na parang binibiyak. Habang patuloy na rumerehistro sa utak ko ang nangyari kay Arminda. Stop, please, pakawalan nyo na kami ng kambal ko, please, parang awa nyo na, sigaw ko habang nakatakip ang dalawang tenga ko at umiyak lang ng umiyak. Ang sarap ng dalagang ito. Bilisan nyo, ako naman. Kiliminaw, I'm tired, hindi, Arminda,
Napabalikwas ako ng bangon habang hinihingal ako at pinagpapawisan ng malamig. Napayakap na lang ako sa tuhod ko at humagulgol ng iyak. Mama, nakatulala lang ako dito sa loob ng kwarto, hindi ko matanggap na kung hindi dahil sakin baka kasama ko pa ngayon si Arminda. Di sana may karamay pa ako. Pinatay at ginahasa siya ng walang kalaban-laban sa harapan ko at wala man lang akong nagawa. Ako sana dapat yun, ako dapat yung namatay, kung hindi lang siya nagpanggap na ako. It's all my fault, dapat pala parusahan ako. Kuya, Mom is crying again. Nasasaktan siya, hindi ko na alam ang gagawin ko, makakabawi ba ako sa kanya? Yes, you can please Zian stay with Mama, okay? Tinatawagan ko si Tito. Okay kuya please, faster, buong araw na tulala si Mama. Dapat parusahan ako, baka magalit si Papa sakin. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat? Napayuko na lang ako sa tuhod ko at humagulgol na naman ng iyak. Tatawagan ko ba si Boris? Hindi, I hate him so much. Kung hindi niya ako pinaasa, sana buhay pa si Arminda. Mama, magiging okay din ang lahat, pasensya na po. Kasalanan ko lahat. Pagkarating sa bahay ni Tintay, nagtataka siya kay Zion na hindi mapakali habang may tinatawagan siya sa phone ni Erlinda. Zion, tawag ko sa kanya kaya napalingon naman siya sakin at tumakbo palapit sakin. Thanks God Tita Ninang, you're back, para siyang nakahinga ng maluwag. Kumunat lang noo ko sa kanya, umiwas lang siya ng tingin sakin at napayuko. Anong nangyari Zion? Si Mama, she's not okay. Kumunat lalo ang noo ko at nilinga ko ang paligid, hindi ko nga nakita si Erlinda. Tita, pwede mo bang tawagan si Tito? This is all about Mama, she's crying. Ano, saan umiiyak si Erlinda? May nangyari ba? Anong nangyari kay Mama mo? Kanina paggising po namin, pinuntahan ni Zian si Mama, tapos nakarinig po ako ng sigaw. Kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Mama, at nakita ko na lang po na umiiyak si Zian habang ginigising si Mama. Napansin kasi naming dumadaing si Mama na para pong nanaginip, pawis na rin si Mama. Tinry namin siyang gisingin pero hindi po siya magising, then naghintay pa po kami ng ilang minuto, nagising na po si Mama, pero nakatulala lang po, buong umaga po siyang tulala at halos hindi po makausap. Napasa po ako sa noo dahil halos wala akong naintindihan sa kwento niya. Pero dahil nag-aalala ako kay Erlinda kaya sabay kaming pumunta sa kwarto nito. Nagulantang kami sa naabutan. Holy! Bulalas ko at tumakbo agad ako kay Erlinda at pinigilan kong laslasin niya ang pulsuhan niya. May kaunting dugo na ang lumalabas habang inaabot sa akin ni Erlinda ang gunting na hawak ko. Erlinda, ano ba? Gumising ka nga. Sigaw ko sa kanya pero umiiyak lang siya at pinipilit na agawin ang gunting sakin. Calm down sis, ano ba, you scared them? Sigaw ko ulit pero halatang wala siyang naririnig at patuloy niya lang inaabot sa akin ang gunting. Ano bang nangyayari dito, Erlinda? This time galit na ako. Balak ba niyang magpakamatay? Hindi man lang niya naisip na natatakot na ang mga anak niya sa kanya? Talaga, Kuya call Tito now, nag-aalala ako kay Mama, umiiyak na sambit ni Zian sa kuya niya na pinapatahan naman siya. Napakagat ako sa lobby sa pagpipigil kay Erlinda. Nabigla kami nang mapaupo sa sahig si Erlinda habang nakatakip ang dalawa niyang tenga. Please, huwag. Ako ang kailangan niyo, kaya ako na lang patayin niyo. No, stop it. Arminda, pag-hysterical niya at nagsusumiksik siya sa dulo ng kwarto niya at humagulgol ng iyak. Napatikip ako sa bibig at napaluha na lang. Kitang-kita ko kay Erlinda ang paghihinagpis, ang sakit at ang pagiging miserable niya. Gulong-gulo ang buhok niya at punong-puno ng luha ang buong mukha niya. Hindi ko kaya na makita siyang ganito. Sana matapos na lahat ng paghihirap niya.